Mabuhay po ang mga magigiting na taga-Dumaguete! Mabuhay! Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay po si Tatay Digong Duterte! Mabuhay! At mabuhay ang tunay na presidente ng Pilipinas, Sara Duterte! Mabuhay! Mga taga-Dumaguete, bagamat ako'y hindi Bisaya, ako'y kaisa ninyo dahil halos 8 taon na akong nagtuturo sa College of Law ng Silliman University. Sino mga taga-Silliman? Huwag kayong mag-alala kung kayo'y mga estudyante ko, pinakamataas na grade ang makukuha ninyo na. Yes! At meron pong dahilan yan. Dahil sa College of Law, hindi po pwedeng pinag-aaralan lamang ang batas. Ang kinakailangan, binibigyan ng buhay at pinaninindigan ang batas. At dahil sa presensya nyo ngayon, sa isang napakalaking rally na pinagkaitan ng rally permit ng mga politiko, nagpapakita na pinaninindigan ninyo ang karapatan ng malayang pananalita dahil ang ating rally permit galing sa saligang batas, sa Bill of Rights, hindi sa politiko. Yes! Woo! Kaya lahat kayo dito, lahat kayo, dapat maging abogado dahil alam ninyo, ang karapatan mamamatay kung hindi pinaninindigan. Yes! Alam nyo, mga kababayan dito sa Dumaguete, ang rally po natin ngayon, defend the flag. Bakit? Dahil napakaraming kalaban ng ating republika. Noong ating unang kasaysayan kung saan nanindigan ang Dumaguete at Negros Oriental laban sa diktadorya, huwag nating kalimutan ang unang-unang ginawa ng diktador na Marcos Sr. ay baliwalain ang saligang batas. At ngayon, dahil nagnanais, nag-aambisyon ang tambaluslos na maging Prime Minister, babaguhin nila ang saligang batas para sila'y maging Prime Minister dahil alam nilang hindi sila iboboto. Baka naman meron ditong botante ang tambaluslos. Boboto ba kayo kay tambaluslos? Hindi! Dahil alam niyang wala siyang boto, babaguhin ang saligang batas. Papayag ba kayo? Hindi! Dedepensahan nyo ba ang saligang batas? At mananatili ba kayong maninindigan sa karapatan ng malayang pananalita? Yes! Anong mensahe natin sa mga politiko na pinagkait sa atin ng rally permit? Titigil ba tayong mag-rally? Hindi! Titigil ba kayong magsalita? Hindi! Makakalimutan nyo ba sa araw ng eleksyon ang ginawa nila ngayong araw na ito? Hindi! Paparusahan nyo ba ang mga politikong sumupil sa inyong karapatan ng malayang pananalita? Yes! Bakit kailangan ng transparency? Dahil ang transparency po, gaya ng karapatan ng malayang pananalita, karapatan ng bawat Pilipino. Meron po tayong karapatan sa mga impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At sa panahon po na kinakaladkad ang ating bayan sa isang gera na wala tayong interes kung saan ang mga mahihirap na Pilipino ang mamamatay sa isang gera. May karapatan tayo sa transparency, may karapatan tayong magtanong, ikaw ba, Mr. President, nang kinakaladkad mo kami sa gera, nasa sapat na pag-iisip ka ba o nasa impluwensya ng pulburon? Nais nyo ba malaman kung ang presidente ay gumagamit ng pulburon? Sigurado ba kayo? Ang sabi niya ng tinanong, anong masasabi ninyo sa PIDEA Leaks? Anong sabi? Piklapter. Karapatan nyo bang malaman kung siya ay drug addict? Dahil ang drug addict
wala sa tamang pag-iisip, magre-resulta ng buhay ng mga Pilipino sa gera na wala naman tayong kinalaman. Dumaguete, the city of gentle people. Nais nyo ba ng gera? Nais nyo ba ng kapayapaan? Nais nyo ba ang presidente nagpupulburon? Bakit kinakailangan accountability? Dahil pag hindi nila natin pinasagot sila sa kanilang krimen laban sa bayan, mauulit muli sa kasaysayan ang kanilang mga krimen. Ako po'y humihingi muli ng patawad sa inyo. Dahil nung huling eleksyon, umakyat ako sa entablado ni Marcos Jr. Bakit? Dalawang bagay po. Unang-una, dahil kay Inday Sara Duterte. Ang sabi ko, abay, ayaw nga suportahon ng ating Tatay Digong ang tinatawag niyang drug user. Pero kinakailangan, meron namang kasama si Inday Sara Duterte. At pangalawa, dahil bilang isang Kristiyano, bilang isang miyembro ng UCCP na nagpapatakbo ng Siliman, buong akala ko ay nagbagong buhay ang Marcos Jr. at nagnanais na linisin ang pangalan ng kanyang pamilya. Pero wala pa pong 2 taon, anong ginawa? Tinatangkang baguhin na naman ang saligang batas para po siya ay maluklok sa pwesto na panghabang buhay. Papayag ba kayo, mga taga-Dumaguete? Lalaban na ba kayo? Ano ang panawagan ninyo kay Pangulong Marcos ngayon na may duda tayo sa kanyang pag-iisip? Sabay-sabay tayo nang marinig nila ang ating kahilingan. Marcos! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Nagbata ka. Mamaya tutuloy natin yan. Nagtataka ang marami. Bakit kaya pabalentong-balentong ang ating Pangulo? Nung una, ang sinabi niya, China ang pinaka-importante kong alyadong bansa. Matapos magpunta ng Estados Unidos, balentong kaaway ang China. Ano ba ang interes niya sa Amerika? Ngayon po, ang ating presidente hinaharap 371 million civil contempt charge sa hukuman ng Honolulu dahil meron pong $2 bilyong na award sa mga biktima ng karahasan sa Marcelo at ayaw niyang sabihin kung nasaan ang tagong nakaw na yaman ng kanyang pamilya. Hindi kaya na ang pagbalentong niya pagdating sa ating panlabas na relasyon sa China at Amerika ay may kinalaman sa nakaw at tagong yaman? Ano tingin nyo? Meron bang kinalaman ng nakaw na yaman niya sa kanyang pagbabalentong? At ang resulta, kinakalagkad niya tayo sa kamatayan sa pamamagitan ng isang gera. Mga taga-Dumaguete, the city of gentle people, papayag ba kayong magkagera para sa mga Marcos? Makasaysayan po itong araw na ito, ha? Dahil pinagbawalan tayong mag-rally. Binawi ang ating rally permit, pero naririto kayo, nanindigan ng rally permit namin galing sa saligang batas, galing sa Panginoon, dahil kami po ay hinugit sa imahe ng ating Panginoon. Tama ba o hindi? At dahil po dyan, pwede ba ho? Harapin natin ang ating mga katabi at sabihin natin, congratulations, my brother and my sister. Simula pa lang po ito. Dahil ngayon, matapos ang makasaysayang pagtitipon sa Dumaguete, kung saan libo-libo ang sumipot, bagamat walang rally permit, Mr. Marcos Jr.
We put you on notice. Alam po namin ang karapatan namin at pupunta kami sa lahat ng syudad at probinsya ng Pilipinas at kami po ay sisigaw ng transparency, accountability, peace and security. Nek-nek nyo kung biski hindi nyo kami bigyan ng rally permit. At mula ngayon, ang itatawag natin dyan, ang Dumaguete Doctrine. Meron kaming karapatan, hindi kami papayag na masupil. Ang tanong, parating na po ang pinakamamahal na presidente ng Pilipinas. Sino ba ho ang pinakamamahal na presidente ng Pilipinas? Hindi ko kayo marinig. Pero mga kaibigan, bago tayo harapin ang pinakamamahal na presidente ng Pilipinas, kanina, enjoy ako na magsayaw kasama kayo. Gusto nyo ba magsayawan tayo? Gusto nyo bang patay ako nandito sa entablado magsayaw? Pero kayo mga nasa harap, kayo magtuturo ng mga galaw. Pwede ba yon? Mga kaibigan, ang ating mga kaibigan galing sa syudad ng Davao muli, sayawan muna bago ang ating pinakamamahal